Nagkaroon ng kasunduan ng Pag-ibig Fund at ang Globe Asiatic o GA sa isa sa mga proyekto nito. Ito ang inilahad ng Pag-ibig sa naging pagdinig ukol sa housing scam na kinasangkutan ni GA President Delphine Lee sa Senado kanina. Ngunit hindi nakadalo si Lee sa pagdinig. Hinihintay pa raw kasi ng Senado ang pagpayag ng Pampanga Regional Trial Court na makadalo ito sa pagdinig. Pagbabahagi ng Pag-ibig, nagkaroon ng pilot project ang GA kung saan isang townhouse development project na nagkakahalagang 5 billion pesos ang ibinuo noong June 2008. Nagkaroon sana ng testing muna ng 2 taon bago ito ipatupad. Ngunit naging isa na itong ganap na proyekto noong March 30, 2009. At nagpirmahan ng isang Memorandum of Agreement o MOA ang Pag-ibig at GA noong July 13, 2009. Kabilang sa mga signatories ang dating Pag-ibig CEO na si Jaime Fabiana at si GA President Delphine Lee. Ngunit 1 taon lang tumagal ang proyekto para sa perang ginamit sa pagdedevelop. Nang galing siya sa Globe Asiatic, yung pong pera na pinang-develop, yun po ay utang ng bawat isang borrower. So hindi po yun utang technically ng developer. Isa ang dating chairman ng Pag-ibig Fund at Vice Presidente ng Pilipinas na nakakita sa nasabing proyekto. Nalakihan din siya sa presyong 5 billion pesos. Ngunit giit niyang hindi niya alam ang anomalya sa likod ng mga housing projects ni Lee. Kasi nung mangyari ito ay medyo patapos na ang term ko, kaya hindi ko na masyadong narinig ang mga problema. Sa media ko na lang narinig. Sa nakikita ni Senador J.B. Ejercito, chairman ng komiteng nanguna sa pagdinig sa housing scam, walang kinalaman ang dating vice-presidente. Kaya naman sa susunod na mga pagdinig sa issue, kanilang iimbitahan ang mga dating opisyal ng Pag-ibig, lalo na si Fabiana, para malaman kung ano talaga ang nangyari sa mga nasabing proyekto. Pinakakita talaga rito, hindi yung chairman. Madalas, siyempre yung titignan natin yung officers. No? Dahil kadalasan, sila nagre-rekomenda, sila nagpapatakbo, sila nagpapalakad. Inaasama kakarating si Lee sa mga susunod na pagdinig. Sa ngayon pinadalahan pa lang ito ng subpoena at inaantay ang desisyon ng Pampanga RTC. Ito po inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para sa Newslight.